Ako si Chris Alanes. So, ginigibong mo? Like, what makes you an artist? Sige, I'm mainly isang songwriter, music producer, mas ganun. Maraming bagay pero umiikot tayo sa music. Seryoso natin music producer, sa theater, sa cinema, and as a solo artist. Solo artist? So, pirang taon ka na po Nag-pursue in music. Yes. Siguro I can say na I formally started at 2016. I was 16 years old when I started. 16? But I released my first single na 2018. I was 18 years old. So, simula na 2016, nag-explore pa lang ako. Sumasali sa mga collective, sa mga events. Pero even before that, I already sing, I already write songs. Pero wala pa akong published material. So, kumbaga, importante kasi sa mga artists na to publish something. Even writers, no? Mga libro, pelikula, sa musika rin naman, ay mag-publish ng songs. So, sa almost pirang years mo na po as a musician, have you ever faced like criticism sa work mo? Or rejection? Ganun. Rejection siguro hindi. Kasi para sa akin yung context ng rejection, if I submit it to someone, parang gano'n, hindi ko siya ginagawa. Pero kung criticisms, criticisms na unsolicited and criticisms na hinihingi ko. Kasi I really love criticisms. Doon naman tayo nag-grow as artists na we want to be criticized objectively, even subjectively. Pero syempre, gusto natin kasi malaman kung how does it sound sa people. But at the same time, criticisms are just criticisms. So, it's up to the artist kung i-apply mo yung criticism. Kasi syempre, ang artist bilang may sariling pagpapasya, may sariling artistry, creative decisions. Ano naman, yung criticisms ay part talaga ng kung paano mas gagawing buo. Kasi malay mo, may ideya na pwede sila. Pero kung sinabing criticisms na parang negative, marami, pero the question is, do I even acknowledge it? No. Kasi, bakit naman? Parang gano'n. Pero pinapakinggan ko, tinatanggap ko, pero pag alam ko naman na it's just a biased opinion or just something hurt me, parang gano'n. Wala silang karapatan. Sino? Sino ka ba? So like, sa kahabaan na ng like career or like passion mo, like journey mo as a musician. So, ako curious kaya if paano mo na-realize or when did you first realize that you wanted to pursue music? Sa bilang isang kabataang Pilipino, bilang Pilipino lang, may Pilipino, meron sa atin na-expect na ganitong trabaho, ganito ganyan, no? Engineer, maging teacher, maging guro, maging nurse. And kasi ganun ang kaisipang Pilipino dahil mahirap tayo. And ganun din naman kami. Nung nag-aaral ako ng high school, elementary high school, isa lang yung nasa isip ko, gusto ko magtrabaho, gusto ko yumaman. But when I was immersed sa art scene when I was 16, starting when I was 16, I realized na there's more to life than just working, than just academics. Because kadalasan kasi kapag estudyante tayo, kulong na kulong tayo sa apat na sulok na classroom. Pero when you go outside the world, you see that, kasi nasanay ako kasama ko, 16 ba ako kasama matatanda. Mas yung mga writers, no? mga literatos, like sina, namit ko na at nakausap na sila Dude Santos, sina Sari Saysay, yung isang player ni Sari Saysay, sina Vic Nielpa, sina Christian Cordero, mga ganong local artists. At sa indie scene, no? Independent music scene. Doon ko na-realize, kasi ako, ever since singer na talaga ako, bata pa lang kumakanta na ako. Contesera sa mga vocal solo contest, pati sa school, hanggang sa nung natutong mag-gitara, na-realize ko na, baka pwede kong gumawa ng sarili ko. And may influences ako sa family ng mga songwriters, tapos sa family, bisa hindi by blood, but sa kilala kapamilya na music producer at songwriter, na-establish na rin naman hanggang ngayon. Doon ko na-realize na baka pwede naman. And when I tried it, siyempre cringe siya kung papakinggan, pero
kung papakinggan ko yung ginawa ko lang. Pero na-realize ko na maybe it's something that, because I love doing it. I love the gratification of listening to my own song and expressing what I want to express using my songs and my music. And yun, nag-aral ako. Di ko binatawan ng music pero always siyang nandyan sa gilid. Kaya focus sa pag-aaral hanggang sa it's suffocating already to me not doing art. It suffocated me not doing art. But when I did art again, when I made art again, it made me feel free. And doon ka na-realize na maybe it's really my path na to be an artist through and through. I think that's when I was 18 years old. First year college, I stopped going to college and went full-time as a musician. And hanggang ngayon, di ako nag-aaral. Di ako natapos ng college, I went full-time as a musician. Yeah. So that was, 7 years ago. So like, sinabi mo po Lingaro, you felt suffocated. Like, how did you handle how did you come back? Like as a better musician? Siguro as an artist na lang. Yeah, in as a specific better situation. artist. When I was immersed ako sa mga magsasaka at manggagawa. Na nung na-organize ako bilang aktivista sa Anak Bayan. And nag-immerse ako sa mga mangingisda at manggagawa. And dahil sa nakita ko yung karanasan ng mga magsasaka at mangingisda na pinapalaya sa kanilang lupain, pinapatay, pinapaslang ng Reming Duterte noong panahon na iyon, I saw that my art can be... galit na galit ako. Di ko alam kung paano i-express, paano ilabas. I was so angry. I was so... parang hindi ako empathetic eh. Hindi ako empathetic na hindi ako empath basically. Hindi ako marunong makiramdam noon. Hanggang ngayon. But when I saw that struggle na akala ko nag-struggle na ako, I realized na maybe my voice, yun nga, wala akong platform, wala akong way paano ko malalabas yung inis ko. Nagsulat ako ng kanta, yun yung Pesante. Pero naman, hanggang sa Spotify, sa So, nag-prove mo. And nung ginagawa kong Pesante, the song was accepted by the farmers themselves. And I wrote a song about farmers, and the farmers were singing it, accepted it as their own. And for me, as an artist, I think making an art about the stories of the people, and the people accepting it is the best validation an artist could get. Isipin mo magsasaka, gumawa ako ng awitin patungkol sa karanasan ng mga magsasaka sa semi-colonial, semi-feudal society ng Pilipinas. Then they accepted it as their own. Whenever they go to protest, whenever they have meetings, they sing my song. And that for me is the best validation I did. And then na-realize ko na maybe yan ang essence ng pagiging isang artista ng bayan. To make something out of everything that we see. Kasi ang art di naman siya napupulot lang kung saan. Hindi siya nahuhulog sa langit, hindi siya inuulan. Nagmumula siya sa karanasan ng isang manggagawang pangkultura, isang culture, mula sa karanasan ng cultural worker, sa karanasan ng kung sinong artista, karanasan na nakikita o nakikwento sa artista na gumagawa ng obra. And kaya na-realize ko na kasi dagdag din na parang art should be commercialized, dapat na pagkakakitaan. At wala yun sa isip ko. Kasi para nga sa akin, the best validation an artist could get is for the people to accept the art you made about them, to accept it as their own. Like for example, dito sa Anini po, tinanggap ng mga cast, yung mga awitin, na para bang sa kanila ito. And the people who watched Anini po in 2017, they accepted it as their own. Na, na ganito pala talaga yung ilog, kailangan pala talaga ng tulong. And para sa akin, yun there's nothing more gratifying and fulfilling than that feeling na tinanggap ng masang Pilipino yung mga
mga sining na ginawa mo tungkol sa masang Pilipino. May ginawa akong awitin tungkol sa jeepney face out. Tungkol sa mga karanasan ng mga tsuper, sakay, ang title. Pero makikinggan sa Tapos, during sa isang transport strike ibig sabihin tigil pasada ang mga jeep. Noong 2019, habang nag-transport strike sila sa mga terminal, sa mga paradang, pinapatugtog nila yung kanta. And another thing na naman sa akin, tinanggap nila ng buo yung awitin na wala silang paki kung sino nagsulat. At wala rin namang paki na ako nagsulat. Ang paki ko ay yung awitin iyon ay ginagamit ng mga tsuper para ipalawagan yung mga panawagan nila. And again, that for me is the best validation an artist could get. So, sasabihin kong full-time artist ako. Pag sinabing full-time, I earn, pero I don't. I do, pero not sa art na gusto ko. Kasi para sa akin, bilang artista, ang pangunahing trabaho ng mga artista ay pangunahin ng lumikha at magpukaw. Pag sinabing magpukaw ay ipaalam ano pang karanasan ng mga mayang Pilipino. Maraming artista na nagsasabi na bedrat ako, wala akong parang stunted ako, hindi ko alam gagawin, wala akong material. Everything that we see is material itself. Ang karanasan ng mga maralitang Pilipino, karanasan ng urban poor, karanasan ng mga manggagawa, karanasan ng mga factory workers, ng mga tsuper, ng mga healthcare workers, those are materials na pwedeng gamitin bilang art. And ito yung art na kinimbilang. And kaya hanggang ngayon, even when things are rough economically, even yung economic decline ng Pilipinas is material para dun sa art, di ba? So, everything that we see can be material for art. Kasi ang una, trabaho nga para sa paniniwala ko, ang pangunahing trabaho ng isang artist ay lumikha. Pangalawa ay magpukaw. Kumbaga, art doesn't exist on its own. Hindi totoo na art for art's sake. It's some BS. Hindi totoo. Kasi hindi naman kayang mag-exist ng art on its own lang. And sino gumagawa ng art? Artist. Paano ka gagawa ng art? Kailangan mo mabuhay. Paano ka mabubuhay? Dapat makakain ka. Nakakain ba ang lahat? Hindi. Diba? Para makalikha ka ng sining, kailangan mo munang mabuhay. At ang hirap mabuhay. And that in itself is the material for art. For making art. Diba? Kumbaga, kasi ako, ang songwriting ko is mas naglilin sa social relevance. Social realism. Mas ganun, yun ang prinsipyo bilang artist. Kaya kung ang tanong ay paano nakaka-comeback yun, o kaya paano isinandami ko nga yung sining, it's because it's there, it's always there. And the call for making art about the world is there. Hindi naman siya nawawala. So yun. Yapper! So, what do you think made your piece of art beautiful? Siguro, ang pagkakainit ko sa tanong ay how would I describe my art siguro? Yeah, like, what makes it beautiful for you? Okay. Yeah. Yung honesty ng art. I would call my art as honest, grounded, and direct. No, lapat lang sa lupa. Hindi idealista na parang kung sa sa music, napakaraming love songs, di ba? Napakaraming love songs. Bakit pag-ibig lang bang pag-ibig lang bang umiikot ang mundo? Hindi naman eh. So, what makes art beautiful for me is its honesty, it's being human, being real, being direct. Mas ganun. So, how does your perception of beauty influence the way you create your art, except like from like touching the situations of the people, and social realism na ang concept ng music? Paano na-influence ng perception of beauty mo since? So, syempre, subjective para sa lahat, no? Subjective ang beauty. But beauty for me is
what's natural. Kung ano ang natural, yun ang maganda. Kung anong comfort, kung paano ka nilakha, yun ang maganda. Gets ba? Kasi maraming standard of beauty, di ba? Pero dahil subjective ito, para sa akin, personally, what's beautiful for me is honesty. That hindi ibig sabihin na yung sa pagsisinungaling hindi. But honesty for me, beauty is honesty for me. Dahil yung, alam mo yun, yung unadulterated basically. Yung kung ano yung meron, it is what it is. Kung ito yung bilog, ito yung bilog. Ano ba ang meron sa bilog? Yung characteristics ng bilog na ito, that's what makes it beautiful. Gets ba? So, ganun din sa akin, like sa art, sa music na lang, what makes it means, ang beautiful para sa, ang sense of beauty para sa akin ay it's the imperfection of everything. Hindi yung, not the symmetry, it's always the asymmetry. Because even music, para sa akin, ang best na pakinggan ay ang jazz. And jazz is imperfect. Yes. Di ba? Jazz is imperfect. Even Pablo Picasso's art is imperfect. Di ba? Kaya yan ang standard of beauty ko, the imperfection. It's what makes everything beautiful. Kasi siya unique, yeah. Yung unique na sa bawat bagay. Like, di siya like, necessarily mag-follow sa certain beauty standards. Kasi ganyan kanilikha. Yes. Like, art can disturb, Kaya challenge. at the same time, ang standard ko kasi sa art ay aesthetics. What we mean by aesthetics is aesthetics is the beautiful worlds of form and content. So, ang form, ibig sabihin ko paano siya, ano ba yung tulog niya, gaano ba siya kaganda tingnan, kung kaganda sa mata. Kung sa music, gaano ba siya kaganda pakinggan, o kaya stream. Yung content naman, ano bang nilalaman? So, kung maganda na siyang pakinggan pero wala namang sense yung content, it's not beautiful for me. It's just plain whack. Pakat. So, pag hindi maganda yung walls between form and content, it's not aesthetic. It's not aesthetic for me. It's just that. Okay, vibes. Vibes lang. Yung mga vibes mga sa music. Vibes lang yan. Maganda kasi sa vibes. But when you listen to it, it's nonsense. Pero when you listen to songs na it's beautifully created, like musically, it's good to listen to. And the content itself is so beautiful, it's socially relevant, or not even socially relevant, it's well written. Wala na, it's beautiful for me. At ang nuance na ay, it's imperfect. Imperfect dahil imperfect ang tao. At bit-bit ng tao yung imperfection niya, yung nuances sa art na ginagawa niya. Kaya para sa akin, ayun, yung aesthetics for me is the authors or the artist's honesty to their art. So, last na. So, as an artist, especially in this like modern period, anong message mo sa mga taong gusto mag-pursue ng art but they're scared kasi nga yung common stereotype na dapat ganito ka kasi ganito yung mataas ang sweldo, gano'n. So like, yun, different struggles that aspiring artists face in today's society. Siguro mas tutungtungan ko na lang dun sa sinabi ko kanina na ganun yung naramdaman natin bilang artist dahil there are ills in this world. Maraming problema ang mundo. Lugmok sa kahirapan ng Pilipinas. Kaya rin ang hirap maging artist. Even being an artist is a privilege. Diba? Isang pribilehiyo gumawa ng sining. Kasi ang ibang tao, di nakagawa ng sining kasi kailangan nila magtrabaho. Kailangan mag-aral, kailangan buhayin ang sarili. So, I guess what I always say sa people na nagtatanong na ganyan ay make art for the people, not for yourself, but for the people. It's the most fulfilling art making ever. Kasi when you make art only for yourself, nagigibo ka pa kaya? Di ba? Di ka na nagluwa sa harong. Okay, tanong mo pag ginibo mo parang lang sa iyo. Kaya sa artists, sa mga musicians, sa mga songwriters, why make a song na parang sa iyo? When you can even make a song every day, you can even focus sa art every day kasi kailangan mo mabuhay. That in itself is a problem on its own.
it's also a call for us to do our job as artists, to make art for the people, to make art to arouse everyone, to inform everyone, to make everyone see and listen to facts na naghihirap ng sambayan mayaman ng Pilipinas, ngunit naghihirap ng sambayan ng Pilipino. Na ganito yung pangyayari, may korupsyon, may kawalan ng lupa, may pamamaslang, may inustisya, walang respeto sa karapatang pantao. Yun, kaya sinasabi ko na, ang masasabi ko ay make art for the people because wala kang ibang hihinging kapalit kapag gumawa ka ng sining para sa bayan. Tama ba? Yeah. Diba? Kasi pag lumikha ka ng sining para sa sarili mo, ano i-expect mo pabalik? Self-gratification? Nagmukbang ka na ng kuta. Di ba? Nag-enjoy ka pa. Di ka na nag-isip. Isip ko. Di ba? Pang... Ito ka lang. Distract mo naman. Gets ba? Parang, ang punto ko man lang ay, para di matakot mag-pursue ng art is make art accessible, siguro. And by saying making art accessible is making art making art for the people. Mas ganun talaga. Not serving your own interest. Kasi kapag serving your own interest, hahanap ka at hahanap ng kapalit. Paano ko ba ito pagkakitaan? Pero pag sinabi mo, ginawa ko tong sining na ito dahil nakita ko ganito, dahil gusto kong ipaalam ito sa mga tao. Dahil ina-expect mo ay malaman ng mga tao yung mga gusto mong ipabatid, tama? So, yun yung purpose. Siguro, mas tutungtungan natin kung ano yung purpose mo sa bilang artista. Kaya kung sa mga aspiring artists, I guess, we have to decide, we have to learn what kind of artist we want to be first before pursuing art. Because if we don't, we lose our way. Kasi hindi principled walang prinsipyo, walang tinutungtungang mga pinaniniwalaan at para lang sa sarili. Magtatanong, walang tapos na pagtatanong kung para saan ba ang ginagawa ko. Para ba sa pera or what? Pero kung ang sining mo ay para maglingkod sa bayan, para sa sining at kultura na lang, hindi pa para maging mesaya, hindi para maging mesaya na ang sining ko magpapabago sa mundo. That's not real. Pero yung sining mo ay para may ambag ako, para mabago ang mundo. Para may mapukaw man lang ako, kaya may makarinig sa awitin ko para masabi, oo nga, may problema ang mundo. Oo nga mo. Totoo nga. Ganito. Kung saan inipot? Totoo nga. Sira ng ilog, bugbog na ang ilog, patay na ang mga hayop at hindi na buhay ang ating mga ilog. That in itself is gratification for me. It's payment enough. Kaya, I guess, ang masasabi ko talaga sa mga aspiring artists is, know what kind of artist you want to be. Is it for yourself, for the evil, or for the people? Very Yapper. inspiring. Yapper. Certified yapper. So, Sana may laman. yeah. No prepared. Very political. Political, yeah. Minsan talaga kaipuan mo mapukaw sa reality. Like, not just the beauty of the aesthetics of paintings, love songs. Yun nga, na hindi lang siya dapat face value. At may substance mo. Yeah. Kasi gano'n, may substance. Kasi mo rosas ka ba? Bakit? Kasi, di ba? Anong sense nun? Pero vibes. Vibes. Pero ganun lang ba ang art vibes? Game. Diba? Ang art ay instrumento upang pantayin ng lipunan. May isang motto kami sa org na armas ang iyong sining. Lipunan pandayin, armas ang iyong sining. Sa pagbabago ng mundo, maging parte dapat ang sining mo upang baguhin ito. Hindi ito yung sagot sa kahirapan, pero ito dapat magsabi na may kahirapan at may sagot sa kahirapan. Hindi siya yung sagot, pero siya yung nagsasabi na may sagot sa kahirapan. Mas ganun. Thank you. Thank you so much. Di ba, seryoso ba ako? Thank you po.